Pag-uusapan natin ngayon ang technical malversation. Attorney, ano po yung kaibahan ng technical malversation sa pangkaraniwang malversation lamang? Alam mo, yung pangkaraniwang malversation, iyan ang purong-purong pagnanakaw. Ibig sabihin, pondo ng bayan, kinuha ng isang lingkod bayan, government employee, at pagkatapos binulsa at binili niya ng kotse niya. Yun. Pansariling gamit. Tama ka doon, Grace. Yung pangsariling private interest niya, ginamit ang pondo ng bayan. Yan ang ordinary malversation. Ang technical malversation, isang lingkod bayan, merong isang pondo na nakalaan sa isang pampublikong layunin, public purpose, kinuha niya ng walang otoridad, pero ginamit niya sa isa pang public purpose. So, ibig sabihin, wala siyang nabulsa. Nilipat niya lang ang pera sa isang one public purpose to another without authority of law. Technical malversation. Attorney, kung kunwari sabihin natin ako po yung mayor at meron akong pondo na hindi na nagastos sa isang proyekto. Okay. Tapos gusto ko nga ilipat sa iba pang proyekto na mas nangangailangan. Paano po ba gagawin yun ng tama? Dahil katulad ng nangyari kay Senador, no? Nilipat niya ng walang otoridad, kaya nakasuhan siya ng technical malversation. Yun nga, dapat lang may base sa batas parate. Dapat ang iyong paglilipat ay nakaugat sa isang batas o ordinansa ng inyong munisipyo. Hindi mo basta-basta magagawa sapagkat nga ang filosofiya niyan, pera yan ng taong bayan. Yes. Kaya ang taong bayan ay sinasakatawan ng sangguniang bayan, bibigyan ka dapat ng pahintulot. Pero baka nga yan nawawala. Kaya yan ang depensa niya, hindi meron eh. Pero titingnan natin yan. Sa pangkaraniwang malversation, kasi walang piyansa yun, attorney, di ba? Pero eto, mukhang may piyansa kasi nakapagpiyansa si Senador. Okay. Ganito yan, Grace. Sa ordinaryong malversation, depende sa halaga kung merong piyansa ka o wala. Sinabi ng batas sa ordinaryong malversation, basta't lumampas sa, ito, mabibigla ka dito, lumampas sa 23,000 pesos lamang. 23,000. Kasi nga, ano pa ito, araw pa ni Magellan to, araw pa ni Magellan itong mga batas na to, hindi pa namamyandahan. Hindi, more specifically, 1934 law ito eh. Malaki ang halaga ng 23,000 noon. Totoo yun, sabi ng batas noon. Basta lumampas ka ng 22,000, kaya ang threshold is 23,000, alam mo parang sa hulaan mo. Ano po? Reclusion, temporal or perpetua. Perpetua. Ayun na nga. Kaya nga. Forever, banned na. 30 years, kaya nga wala kang piyansa kung over 23,000 pesos or 23,000 up. Pero ang technical malversation, Grace, mas mababa ang penalty. Ang penalty siguro 6 na buwan hanggang let's say 6 na taon or at the most 12 years lang. Prison correctional lang yung sabi natin dyan. Mas mababa. I see. So, if found guilty, no, pwede ba matanggal sa pwesto ang isang politiko? Oo, pwede. Dahil sa technical malversation? Tama ka doon, Grace. Pero may kaibahan na naman. Sapagkat basta technical malversation, pwede kang makulong o pagmultahin lang. At pwedeng magpataw sa iyo ng tinatawag na temporary special disqualification lamang. So, temporary meaning yung position niya for that term only? Pwede. Depende sa kondisyon na ibinigay ng korte. Ibig sabihin, pwede pa siyang tumakbo kung natapos na yung special condition ng temporary disqualification. Dito sa kasong ito, attorney, meron pang mga kasabwat na private citizens dahil meron pang 2 umano na kasama sa kaso. Ganon din po ba ang parusa para sa ordinaryong mamamayan at sa isang politiko sa technical malversation? Pareho lang yan. Ayan ang tinatawag na sabwatan. Conspiracy sa Ingles. I see. The crime of one is the crime of all. The guilt of one is the guilt of all. So halimbawa, sinabi mo doon sa isang lingkod bayan, o padre, nasa iyo pala yung pondong yan. Saan ba nakalaan yan? Para sa bagyo to eh. Para sa mga nasalanta ng bagyo. Padre, bili na lang natin ng
bilhin na lang natin ng mga baril. Kasi ako talagang nagtitinda ako ng baril sa pulis. O ginamit ngayon at binili ng baril at ginamit naman talaga ng pulis from public to public. Technical malversation. Kasabwat ang isang pribadong individual, pareho rin ang parusa. Pag-usapan naman po natin ang savings sa gobyerno dahil mainit na usapin ito, matagal Yes. na. So paano po kung ginamit ang isang savings sa isa pang proyekto? Ito yung DAP na tatandaan mo ni Presidente Aquino. Alam mo yung sabi sa ating konstitusyon ng Executive Department, ang Judicial Branch at saka ang Legislator sa sarili nilang mga departamento pwedeng maglipat-lipat ng pera. Kaya lang, nagmumula dapat sa savings. Ang saving, ibig sabihin, hindi yung perang nakatenga lang sa bangko. Hindi. Ibig sabihin yung nahandoon lang sa bangko at hindi mo naman ginagamit. Yun ang pangkaraniwang kahulugan ng savings. Pero ang savings sa batas natin, ang ibig sabihin ganito. May proyekto, merong nakatipid, at may natira. Yun ang savings. Yes. Nagamit mo muna sa project, may natira, balanse, savings yun. O kaya, may proyekto, inabandona na ng opisyal ang proyekto, so hindi nagamit ang pera. Savings yun. O kaya, merong mga pangsuweldo ng mga lingkod bayan, pero hindi naman napuno. Savings yun. So, ibig sabihin, merong pangunang layunin. Pero kung yung perang yon ay binigay sa iyo ng General Appropriation Act at wala ka namang ginamit, nakatenga lang doon, ni isang kusing hindi mo ginamit, hindi savings yon. So may technical meaning ang savings. Yun lang mga sinabi ko ang pwedeng ilipat-lipat sa mismong departamento. I see, ayan. Maraming salamat, Attorney. Salamat, Grace. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.